Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Pagtalakay sa mga usaping napapanahon. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Subaybayan ang talakayan ni na George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Kasama sina George Bandola at Willie Delgado dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Ang mag-partner sa kaliwa, nasa kanan na. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Matanong kita, bakit mo naisipan naman na magtanim ng grapes? Hindi naman yan indigenous fruit. Yung ubas ay talagang imported yan. So, bakit mo naisipan? Bali, nagsimula po ito yung grapes sa life ko nung nagbarko pa ako kasi before yung trabaho ko talaga is seaman. So, scholar po ako sa Anglo-Eastern, then isa pa akong cadet officer. Then, after 1 year of working as a seafarer po, hindi ko na po feel yung pagbabarko or as OFW dahil malayo sa family. Then, nag-pray ako kay God for guidance para i-guide talaga ako kung saan ako patungo sa buhay ko. Then, every day, every 3 a.m. po ng umaga, ay napapanaginipan ko na po yung ubas. So, magkasunod na 3 araw po yun, panaginip ko po talaga yun yung ubas na nandun ako sa isla, na puno ng ubas, nandun ako sa bukid, na puno ng ubas, nandun ako sa bahay, na sa palibot namin puno rin ng ubas at tinikman ko po sobrang tamis po ng ubas. Para mas balance yung soil natin. For example, sa apple need niya ang neutral ang pH ng lupa, and then loam type na medyo sandy. Yun po yung isa sa mga requirements ng apple sa lupa. So, ang kailangan po natin para mas tumamis at gumanda pa yung quality ng apple is siguro sa soil testing, and then proper po yung sa irrigation, and then sa pag-fertilize. Kasi sa ibang bansa makikita nung nakapunta ako doon is parang talagang yung kanilang application ng fertilizers is very scientific, and then unlike dito sa Pilipinas, walang Panibagong araw na naman, may buhay. Ayan, sa ating pagbabalik tanaw sa isang taong selebrasyon pa rin tayo. Ng mga kwentong hatid ay inspirasyon ng pagbangon at pamumuhay. Ating napanood sina Mr. Lucky J. Satorinas ng Lucky Spark Vineyard. At si Benson Kennedy Sepe ng ang isang apple farmer naman ng Kapatagan Orchard. Ayan. Pinag-usapan dito kung yung mga pagtatanim. Yun na nga. Naalala mo, naging guest natin si Eric, yung taga Marigondon. Marigondon, Cavite. Na nag-imbita sila ng mga tawag nito. Kinumbida nila yung isang foreigner para turuan. Expert. Para turuan ang ating mga farmers dito na magtanim ng mga ubas, apples, persimmons, foreign fruits. Yes. At nung dumating dito, pinagalitan daw sila. Iyon na nga. Nagsabi sa kanila, bakit kayo nag-iisip magtanim? Ang dami ritong variety ng prutas dito sa Pilipinas. Na nandito lang sa Pilipinas makikita. Pero tama rin naman sila ni Benson na magtanim din ng apples sa ubas dahil ang Pilipino ay talagang kumakain ng ubas saka apples. Yes. And then most of the ubas and apples natin, hindi pala most, kung hindi lahat, ay ini-import. So, kung magtatanim sila ng apples and then grapes dito sa Pilipinas, mababawasan yung import natin. Pero 'di ba kung napakagandang din 'yun, parang
parang magandang pagkilala kasi nakakapagtanim tayo ng mga foreign fruits. Well, definitely, to these people, talagang sabihin nila, mamamangha sila, Oo ha? nga. Apples tumutubo, grapes Pilipinas? tumutubo sa Pilipinas. Pero ang grapes naman talaga, kailangan ng grapes is a place where there's a lot of sunshine. Yun ang kailangan sa grapes. Now, according to Penso naman, yung apple naman ay kailangan yung pH ay talagang neutral, hindi acidic. Pero alam mo, sa mangga, para Kahit tumamis saan. yung mangga, nilalagyan pa nga nila ng asin eh. Oh, yes. Magiging acidic. Subukan nga natin yung acidic naman yung taniman Ubas. natin ng apples. Kaya Tsaka lang, apple. yung apples talaga ay tinatanim sa medyo malamig na lugar. Like for example, 1,000 feet above sea level. So bagay yan sa Tagaytay, sa Cavinti. Medyo Batangas. Yeah, sa tawag nito, sa Apo. Ito yung mga areas na bagay. Sa Bukidnon, bagay din dyan dahil malamig. So these are the things that we have to consider. Yung foreigner nagagalit. Bakit daw kailangan natin magtanong ng apples and grapes? Aba, May guwaba naman malakas tayo. tayo kumain ng apples at grapes. Yes. Mag-i-import tayo ng apples at grapes. Samantalang pag dito na natin tinanim at dito natutubo, hindi na tayo mag-i-import. Baka tayo pang mag-i-export. At dahil dyan, nakakatuwa yung guest natin kasi garden lang yung kanyang, ay parang nag-hydroponics kong. Yung hydroponics, that's the in thing now. In fact, there are buildings in Singapore and in Europe na talagang, yung kaibigan ko sa Singapore, nagpagawa ng building. I think he built an 8-story building. Wow. 2 stories of that is dedicated to hydroponics. Kasi ang mahal ng mga green leafy vegetables sa Singapore. Pagkakain ka sa restaurant, they want it fresh. Mas mahal sa karne? Hindi naman. Kasi yung karne naman nila ay mga Wagyu. Wagyu. So, hindi naman. But the point is, talagang healthy yan. Yes, Lalo ang na kung gulay. hydroponics ay tawag mo, gagamitan nila ng organic fertilizer. Kasi kahit naman na walang lupa yan, may tubig, kailangan lagyan mo rin ng nutrients yung tubig. Yes. So, ano-anong mga nutrients kailangan nandyan? Potassium, kailangan merong phosphorus, kailangan merong nitrogen. So, these are the 2 basic things. And then, siyempre, lagyan mo ng konting iron, at saka magnesium, para nang sa ganon ay talagang gaganda yung Kapag kulang po ba tubo. yan sa mga ganong pataba, kulang ng nitrogen, nagkakaroon po ba yan ng epekto dun sa sa mismong halaman, sa mismong gulay? Parang tao rin yan. Tingnan mo si Andres Bonifacio. Maraming kulang yan. Parang nag-gets ko sa agad. katawan eh. So, ganon din yung gulay. Gusto mong tumaba yung gulay, kailangan kompleto yan. Okay. So, what are the basic things that kailangan? Okay, potassium. Potassium. Phosphate, phosphorus yan. Phosphate. Magnesium. Magnesium. Lagyan mo ng konting iron, lagyan mo ng konting nitrogen. 'Di ba? So, ito yung mga basic things that the plant would need. Okay. Tsaka yung tamang pagdidilig, may oras yung mga dilig-dilig na yan. Gusto kong malaman sa guest natin. Pag hydroponics, hindi dinidiligan. Oh, I'm so Iba yung sorry. dinidiligan pag hydroponics. So, continuous yung water. Siyempre, kaya nga tawag dyan hydroponics dahil andyan At least I know. tumutubo sa tubig. Pasensya na. So, kailangan... Hindi po ako naging plantita ng pandemic. ganun ba? Hindi ko na hindi sumabay yun sa yung uso. mga dapat nating isipin. Okay. Diba? So, itong mga nasa metro, possible talagang magkaroon sila ng sarili nilang mga leafy vegetables sa kanilang bahay. Yung mga corners, kunyari, mga corners ng building, pwede mo lagyan niya ng, alam mo anong ginagamit nila sa hydroponics, yung malalaking tubo made out of PVC. Yan, pagkatapos ilang layers yan, at tapos ilang magkatabi, so umiikot yung tubig niyan, nagsisirculate yung tubig niyan. And from time to time, lalagyan mo talaga ng mga nutrients para along the way, pag tubo nila ay talagang hindi sila deprived of these nutrients. Masasarap, masusustansya. Ayan. Siyempre, kaagapay pa rin
ng mga namumuhunang Pinoy, ang Pro-Pinoy, ang programang Pro-Pinoy sa pag-showcase ng kanilang negosyo. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po, si Joanna Luna, ang inyong makakasama ngayong umaga, kasama ang The Ascenso sa Negosyo Authority, the Pride of Radyo Uno, Kong Butch Pichay. Magandang umaga, Joanna. Yes. I'm sure nanonood si Paring Julio. Oh, hindi a-absent at saka yan. si Mel. Iyon. Diba? And of course, kung saan ka man naroroon, mga kababayan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, sa mga nakikinig sa Radyo Uno, DCME, magandang umaga po sa inyo. Yan. Okay. Siyempre, tuloy-tuloy tayo sa usapang negosyo dahil last Friday lang nakatanggap na ng 8,000 si Miss Cora Pisales. Ang 5,000 ang ating 7th winner. Nabigla ako, Pasensya na. Tumataas from 5, naging 8. Kasi Saan mo inaalala nakuha yung 8,000? Nabigyan ka ba ng 8,000? Inaalala ko yung... Ay, wag naman. Parang nakakatakot yung word na abono. Hindi, baka gusto mo mag-abono. Hindi. Baka lang naman sa susunod, 8,000. Advance lang mag-isip. Basta si Miss Cora Pisales, ng kanyang mga biscuit business, ay for sure madadagdagan pa dahil nakatanggap siya ng 5,000 pesos mula sa programang Pro-Pinoy. At syempre, hindi matatapos yan. Meron pa tayo sa Friday. Meron tayo sa Friday na mananalo naman ng ating ika-9th Pro-P netizen na magkakaroon ng kanyang negosyo. So, syempre, insight muna tayo last Friday, ang Chubbs Treats ni Mr. Jimwell. Oh, napakasarap eh. Tinikman ko talaga eh. Tinikman nating lahat. Oo, dahil nakita ko naman talaga yung biscuit niya parang imported. Mataba. Oh, di ba? And ang daming flavors eh. Red velvet. 6 flavors. 6 flavors. Red velvet. Kaya lang yung mga cheese na nilagay niya, pag medyo malambot kasi cream cheese. Sabi ko sa kanya, ang Filipinos, they like cheddar cheese. So baka pwede mong palitan yung cream cheese mo. Gawin mo cheddar cheese. Kasi unang-una, yung cream cheese, hindi mo masyadong malalasahan yung pagkaka-cheese noon. Hindi kagaya ng cheddar, talagang dominant yung cheesy flavor. Yan. Yes. Tsaka yung kanyang, meron siyang cake. May mga cakes din naman siya. And then, of course, andun yung green tea. Yung matcha. Green tea cookies, matcha. Yes. And that's healthy kasi may mga nutrients yan na anti-cancer. So, siguro kaya ang mga Hapon, they live a long life. Diba? Unang-una, yung talagang healthy yung ano nila. Healthy yung... lifestyle. Hindi, yung food. Yung foods. Diba? So, very healthy sila. Like, for example, matipid pa. Ayaw nang gumastos ng electricity at saka gas. Kaya karamihan ng pagkain nila ay hilaw. Ayun. Di, laking tipid nga naman yun sa gas, no? Hindi mo nalulutuin. Kahit sa electric... ang laking tipid sa oil. Oil. Diba? Ang gastos mo lang doon ay talagang kikuman. Yung mismo ng produkto, yung mismo i-consume. Soy sauce. Nalalagyan ng wasabi. Wasabi. Pampasarap nila yan, no? Wasabi. Wasabi. Na-favorite din Pero ni Sir alam mo Edgar. ba saan galing ang wasabi? Hindi talaga ko. Alam ko namang hindi mo alam. At kaya dahil dyan, Ang turuan nyo wasabi ko. ay galing sa mustard. Bakit ganun yung kulay? Kasi ang mustard ganun eh. Ay, Mustasa yun. Dila. Hindi nagkakalayo yun sa lettuce at saka pichay. Kamag-anak yun ng mustasa. pero sa'yo magandang iyong kulay. Ayan, sa pagbubukas ng ating ika-4 na linggong month-long celebration of Nego Success, unang bibida sa ating nego-usapan ng isang teacher farmer. Ay, a very fanatic follower ng DZME 1530. Uy, gusto ko siyang makilala. Paano ba naman kasi nabubuhay lang siya tuwing kinsena sa katapusan dahil sa liit ng sahod sa pagtuturo. Kaya naman, naisipan niyang maghanap ng racket at hydroponic farming ang kanyang pinagbuhusan ng panahon.
Kaya naman ang ating teacher farmer na panauhin, instant at sikat na agripreneur na ngayon. Ang kwento ng pagsisimula, mga teknik at kailangan sa hydroponic farming at ang pagtatagumpay ni Sir Julius Carl Herona ng J&G's Backyard Lettuce. Ihahatid natin yan maya-maya lang. Uy, sikat na sikat ang lettuce kasi kung samgyup era. Alam mo, pag pupunta ka sa Korean restaurant, Yes. samyup. Samyup. Tawag natin dyan, samyup, no? Ang kulit naman ito, tawag ng tawag. Alam naman nila na Wait may lang programa po. tayo. Talagang hindi po pwedeng walang lettuce yan. Yes, kasi totoo. yung mga barbecue ay binabalot ng lettuce. Yan. Pero pwede din siyang i-substitute sa cabbage. If ever lang sa bahay-bahay lang naman magsasamgyup, pwede naman yun. Pero wala pa rin tatalo sa sarap ng lettuce. O yan, with the beef. Yun. But even the Vietnamese, alam mo mga Vietnamese, ganon din naman sila. Kaya pag pupunta ka sa Vietnam, makikita mga Vietnamese ay talagang slim. Pag may makita silang mataba, sabi, must be Filipino. Grabe naman, ano. Bakit naman gano'n? Kasi, pagkakain sila doon, like for example, yung mga pork, chicken, barbecue, kahit yung isda, ibabalot nila yan ng vegetables. Oh. Tingnan mo, ang tigas ng ulo nitong kulit. Wait lang po. So, kakain yan ng vegetables. Kaya, tingnan mo yung Vietnam. Yung rice nila, ina-export nila dahil hindi masyadong kumakain yung mga Vietnamese. Uy, magandang negosyo para sa Pilipinas kung Dapat mayabong lang. matuto yung mga Pilipino. Kaya lalakas yung negosyo ng mga vegetable farmers like lettuce, cabbage. Dahil ito talaga yung ginagamit nila na instead na rice, ito yung sinasama nila sa barbecue. Ang sarap naman talaga tikman. Totoo. Subukan nyo. Totoo Jo, yan. subukan mo para pumayat ka rin. Favorite ni Ma'am Jo yan. Ikaw, Andres, huwag ka na sumubok. Baka kailangan mo ng kanin. Sawa na siya doon. Pag si Andres na lahat ng tao ay Pilipino, ay lahat ng tao ay kagaya kay Andres, ba hindi tayo mag-import ng rice? Oo nga. Di ba? Oo nga. At eto na, walang bagong negosyante na ang nabinyagan ng ProPinoy. Nabigyan ng 5,000 pesos ng ProPinoy. Ang tawag natin, Pro-Pinoy Partners. Partners. Sana naman, alagaan nila yung 5,000 na binigay natin. Yes, at please. ituloy-tuloy nila yung kanilang negosyo. Kahit maliit, kahit mag-start tayo sa reselling, basta talagang magnegosyo tayo. Huwag nating itabi lang yung pera or igastos sa kung saan. Dahil, syempre, pinagkatiwala sa atin yan ni Kong at ng buong programa. Hindi, ng programa natin. Programa Alam mo, ang Pro-Pinoy. hangarin nitong programa ng Pro-Pinoy is to encourage yung ating mga kababayan na magiging negosyante. Yes. Dito kasi, ang Dumami mindset ng Pilipino, kailangan makatapos yung anak ko sa college para magkakaroon ng trabaho. O kaya mga ibang bansa. Ngayon, sa China, sa Japan, sa Korea, sa Taiwan, hindi ganun eh. Sana makatapos ng kolehiyo yung anak natin o kahit hindi, basta makapagnegosyo. Yes. Kaya tingnan mo, in the Philippines, sino mga negosyante rito? Mga Chinese. Di ba? Mga dalawang letra lang ang apelido. You go to Singapore. Ganon din. You go to Vietnam, Thailand, the businessmen, Malaysia. Most of the businessmen are Chinese. Yes. Talagang mindset nila magnegosyo. Kaya itong programang Pro-Pinoy, sabi mo nga, hindi lang to programa kung hindi advokasya. We are trying to encourage our people to start doing business. Yes. At syempre, kahit sa mga schools natin, meron naman tayong livelihood education dyan. Sana lahat maging concern, lahat ng mga estudyante ma-excite na mag-aaral about sa pagnenegosyo. Huwag tayong mag-focus lang sa mga academic. Marami din pwede tayong pagtuunan ng pansin, lalo na yung livelihood. Kaya tingnan mo yung programa nyo, yung Chillax. Tingnan mo, nagnegosyo sila ng sari-sari store. Hindi pala negosyo nyo yun. Negosyo ni Aling Remy yun. Di ba? Sari-sari store, you start small and then you grow. Yes. Until you become an empire. Ang Chillax po ay tuwing Saturday, ha? At saka, 3 to 4. dapat lang siguro, magkakaroon tayo ng every Monday, one part of the episode would be, let's tell a story of a successful businessman na nagsimula sa maliit.
Yes. Para nang sa Pwede. ganun ay talagang magbigay tayo ng inspirasyon sa ating mga viewers and listeners. At marami tayong negosyanteng na-interview na talagang nakakamangha ang kanilang starting. Simulain. Oo, simulain. So, yun. Yan ang mga magagandang story. Not just Filipino businessmen, but including foreign businessmen. Kung saan nagsimula. Like, for example, kunyari, bigyan kita ng example. Itong mga college students na gumawa ng Facebook. Di ba? Akalain mo ba yung Facebook, he'll become one of the richest in the world? Oo, na laging Idea kailangan. lang yun. It's just an idea. Wala mang manufacturing, but just an idea put into the digital world. Digital He's world. now one of the richest. Anong pangalan niya? Zuckerberg. Zuckerberg. Yan. Basta siya. Oo nga, tapos mayaman na, no? Paano kaya ako mag-start ng gano'n? Abay, mag-isip ka rin ng... Ideas, kung Joanna. may Facebook, di gumawa ka ng Facebook. Or face notebook. Ayan, nabinyagan na ng Pro Pinoy, syempre 8. Baka ikaw na ang Pro Pinoy partner Lucky 9. Pero alam mo, I would like to monitor their movements, no? Yung 8 nanalo, Andres, palagay ko, kailangan ma-monitor mo naman kung ano nang ginagawa nila. Kung pinagpatuloy nila yung talagang ambisyon nila sa buhay or sumuko sila. Ayoko naman sanang mangyari yan. Tuloy-tuloy. Sabi ko nga, kung mayroon kayong problema, tawag lang kayo rito at tutulungan kayo namin. Oo, inquire lang kayo ulit kasi nandito naman ang programang Pro Pinoy. At syempre, madadagdagan pa yan kung ilalike ninyo Pro P netizens. Magtatag kayo ng 5 Facebook friends at isi-share na ang ating Pro Pinoy live streaming. At syempre, magkokomento tayo ng makabuluhang komento tungkol sa ating episode gamit ang hashtag Pro Pinoy Hydroponic Farming. Pero bago yan, atin munang silipin ang mga naging kaganapan sa naging matagumpay na pagdaraos ng 37th Negros Trade Fair na ginanap dyan sa Glorieta Activity Center sa Makati. Balitang Pro Pinoy bilang pakikiisa ng ating programa sa ating mga Negrense MSMEs. Ihahatid sa atin ni Andres Bonifacio Jr. Balita ng umaga. Yes, Kong Butch and Miss Joanna, umarangkada at talaga namang dinagsa ng ating mga kababayan itong tinaguri ang longest running provincial trade fair dito sa Pilipinas, ang 37th Negros Trade Fair kung saan ginaganap dito sa Glorieta Palm Drive Activity Center. Nagkakatipon-tipon ngayon dito ang mahigit sa 100 merchants and exhibitors para ibida ang iba't ibang mga pagkain at mga produktong gawa sa Negros. Abanse, Negrense, naging matagumpay nga ang pagbabalik ng Negros Trade Fair sa Manila kung saan muling pinagsama-sama at nabigyan ng pagkakataon ng Association of Negros Producers o ANP ang mga namumuhunang Negrense na maipakita ang galing, turismo, kultura, tradisyon at kabuhayang mayroon ang bayan ng Negros Occidental. Mula sa personal care products, garments and textile, fashion accessories, furniture, gifts and furnishings, agricultural products, tourism products, at syempre, di pauhuli ang mga pagkain kilala sa Negros. Ang batchoy, Bacolod Chicken Inasal. Ano bang kaibahan ng Bacolod Inasal sa ibang timpla ng mga chicken dito sa Manila? Ano po, yung Bacolod po talagang masarap siya na parang yung lasa niya nanuno talaga sa laman ng chicken. Meron po silang parang secret ingredients na kinagigiliwan po ng mga tao, binabalik-balikan. Ganun po. At dahil secret yan, hindi namin sasabihin kung ano yung Opo, may secret po kami para sumarap yung ano namin. Inasal. At ang popular na pasalubong galing ng Bacolod. Trade fair, itong piyaya ang inyong inano, ma'am.
Elidial is good. Okay. Elidial is good. It's a named store from Negros for Okay. many years. So, Maraming beses na po ba kayong tumatangkilik ng piyaya ng Negros? Okay. masarap. Saka they're using muscovado, which is good. Anuma ang napiling tema ng trade fair para sa taong ito. Salitang Hiligaynon ng ibig sabihin ay pagpapayabong o pangangalaga. Bagay na ramdam ni Elizabeth Mondujar ng Alter Trade Philippines Incorporated, isa sa mga exhibitor at 30 taon nang sumasali sa Negros Trade Fair. Dahil di lang sila ang natutulungan ng ganitong event, kundi pati ang kanilang mga sugarcane farmer. So, Alter Trade is actually doing helping small farmers. That's why we originally have one product, muscovado sugar, but because we promote organic farming, then the farmers are encouraged to plant other crops. That's why we have also like the ginger, the other products for sale. Taong 1980 kung saan nakaranas ng krisis sa asukal ang bansa, nagsimula ang kasaysayan ng Negros Trade Fair. 15 kababaihang Negrense ang bumuo ng isang non-stock, non-profit at non-political organization na kinabibilangan ng mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para ibangon ng ekonomiya at kabuhayan ng Negros Occidental na kalaunay naging Association of Negros Producers. Taong 1985, ginanap sa Glorieta Car Park ang kauna-unahang Negros Trade Fair. Mula noon, di na mabilang ang mga natutulungang namumuho ng Negrense na maipakilala ang kani-kanilang mga negosyo at produkto sa mas malaking platform. The goal really is to give a platform for our members to sell their products here in Manila. So it's been running for 37 years and it's the longest running provincial trade fair in the Philippines. Okay. Ma'am, ilan pong bumubuong merchants and exhibitors meron tayo dito ngayon sa 37th Negros Trade Fair? Right now, we have 108 booths with, I think, 90 producers. Paano niyo po sinelect itong mga, yung 108 po na ito? From food, ano-ano po yung mga category? We have 6 sectors here from fashion accessories, garments, processed food, natural and organics, furniture and furnishings, tourism souvenirs. Yeah. So, marami pang natira. So, please come. Thank you. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ng ama ng probinsya na si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa naturang event dahil sa mga kapakinabangang naggagawa ng Negros Trade Fair di lang sa domestic maging sa international fronts. Hangad din ng gobernador na malagpasan ngayong 37th Negros Trade Fair ang 39 milyong pisong kabuang benta ng nakaraang taon. Para sa impilang may paninindigan, Balitang Pro-Pinoy, Andres Bonifacio Jr. ng DZME 1530, ang inyong Radyo 1. Yan! Congratulations sa lahat ng bumuo ng successful event, the 37th Negros Trade Fair. Ayan. 108 exhibitors. Napakaganda ng mga produkto ng Negros, no? And alam mo, marami naman tayong MSMEs, but the thing is yung capacity nila to produce a lot. Yes. And siyempre, ang unang iisipin mo, may market ba? So, itong mga trade fair na ito ay nagkikreate ng mga market para sa kanila. Partnerships. But the moment na magkakaroon na sila ng market, let's say, one buyer is from Japan or from the US, pag umorder yan, hindi naman order yan ng tingi-tingi kung hindi by containers. No? The next thing is, what is the capability of MSMEs? So, dapat i-identify ng ating pamahalaan. Ano ba ang produkto na talagang pwede natin bigyan ng, ng halaga pang-export? Well, mga handicraft products and damit. Siyempre, pipili tayo. Like for example, nung araw, there was a craze, no? Yung rattan furnitures. Talagang pinagkaguluhan yan. Rattans. That was maybe 20 years ago. So ngayon, kung pupunta ka sa mga kagubatan natin, malalaki na rin yung rattan.
So, pwede mo nang i-harvest ulit. At magkakaroon ulit ng mga rattan furnitures, no? Upuan. Yes. Well, when you talk about furnitures, kasama na yung upuan, kasama na yung mesa, kasama na yung higaan. And, of course, like chocolate products. One of the richest family in the U.S., ang negosyo ay chocolate cake candies. Ano ba yon? Mars. So, ibig sabihin, may potential yan. So, i-identify ng ating pamahalaan. Coffee. Everybody in the world is now crazy about coffee. Tayo, maraming nananalo dito sa ating bansa na yung Mount Apo coffee is one of the best in the world. Pero ano yung productivity noon? Isipin mo naman, pag nanalo ka na one of the best, you're talking about volume. Ang problema, kung marami mapoproduce. 90% of our coffee is imported. So, ibig sabihin, malaki pa ang kakulangan ng coffee industry dito sa Pilipinas. Gustuhin man natin mag-export, wala, kulang talaga tayo ng productivity. So, we have to call the attention of the Department of Agriculture na dagdagan yung pondo ng BPI, no? Bureau of Plant Industry, kasi sila yung namimigay ng seedlings. And there's a lot of areas to be planted with coffee. Ako nga, I admire the mayor of Tuburan. Si Mayor Diamante. Alam mo yan, si Mayor Diamante ay talagang nagkaroon siya ng pangarap na ang Tuburan will become the coffee center of the Philippines. And right now, siguro nataniman niya mga 60 to 80 hectares na. And he intend to plant, including of course, not only himself, kung hindi kasama yung mga kapitbahay, kapitlupa na magtanim. So, ang balak niya ay 3,000 hectares. Wow! At least may ganong pangarap. Para naman makilala din yung Tumuran? Tuburan, Cebu City. Cebu City. So, yun yung coffee producer. Dapat tularan yan. Alam mo, kung mayroon tayo mga mayors na kagaya kay kay Mayor Diamante, uunlad yung ating bansa. Mga diamante ng Pinas. Yung iba naman, siyempre, ibang bayan naman, kung suitable sa kakao, magpatanim ng kakao. Yeah. Let's say, magpatanim ng 5,000 hectares sa isang bayan. Isipin mo kung meron kang 10 bayan, hindi na tayo mag-import ng kakao. Yes. Kung meron din tayong 10 bayan na magtatanim ng 3,000 hectares, hindi na tayo mag-import siguro ng coffee. Or kung mag-import man tayo, konti na lang. Ayan, at dahil may kinalaman sa agrikultura ang ating pag-uusapan, ang masipag na alkalde mula sa ating Pro-Pinoy Idol ang babati sa ating unang taong anibersaryo. Ladies and gentlemen, Pro-Pinoy Idol. Kumustahan? Kilala niyo siya bilang alkaldeng nagtapos ng RIDO sa kanyang bayan at nagsulong sa agrikultura ng nunungan via wild raspberry picking na naging sentro din ng turismo. Ngayon naman ay kanilang sinisimulan ang strawberry farming sa kanilang bayan. Narito na ang celebrity mayor ng kaliwat kanan ang guesting sa mga istasyon. Nunungan Lanao del Norte, Mayor Marcos Mamay. Good morning po at welcome po sa show. Good morning din po sa inyo dyan sa station. Sa inyo po, kay Congressman Boots Pichay, sa inyo po, Ma'am Joanna. Good morning. Maraming salamat po sa opportunity na po na makapanayan po ninyo para kahit papaano ma-share po namin kung ano pong meron tayo sa Municipality of Nunungan ng Province ng Lanao del Norte. Yeah. Well, una sa lahat din po, happy anniversary po. Maraming salamat, Mayor. Congratulations po. At saka maraming salamat, Ma'am. Kasi sa advokasya din po niyo, kasi marami po kayong natulungang maliliit na negosyante. Thank you po. Thank you. Alam mo yung Nunungan, hindi lang naman famous yan sa mga strawberry or yung wild berry. Kung hindi, may lake yan na maganda So, it's really a paradise to go to Nunungan. At lalong-lalo na dahil si Mayor Marcos talaga, yung kanyang focus ay talagang i-develop yung kanyang municipality. Minsan, nagkakaroon niya ng mga nag-i-invite siya ng mga bikers, Yung mga big bike, papunta dyan para nang sa ganun ay ma-appreciate nila yung ganda ng Nunungan. So, paliwanag mo nga, Mayor, kung ano yung mga tourist destination dyan sa Nunungan.
Okay, sir, no. I would like to take this opportunity na i-mention natin kung ano po yung mga potentials meron ang Municipality of Nunungan. Meron po tayong 3 lakes, meron din po tayong 4 na waterfalls, may 5 caves po tayo, then meron po tayong yung pinaka-famous po natin, yung wild berries o raspberry, which will be magiging wild berries capital po tayo hopefully soon sa buong Pilipinas. Wild berries capital po tayo. Then, ito po yung strawberry farm po natin. Then also recently, na-recognize po tayo as ASEAN Heritage po, no? Pang-10 sa buong Pilipinas. Wow, congrats po. Congratulations, Mayor. So, mga ilang hektarya ang balak niyong taniman ng strawberry? Kasi alam mo, marami tayong magagawa sa strawberry. We can make a strawberry jam, di ba? Or we can sell it as fresh. Strawberry. So, mga ilang hectares kaya ang tingin mong pwedeng taniman ng strawberry? Actually, nakapagtanim na po tayo sa 2 hektarya po para sa strawberry farm po natin. Then actually, ang susunod po nito, yung grapes po natin. Kaya po pumunta tayo ng La Union para magkaroon tayo ng benchmarking. Then pangatlo, yung dragon fruit. No? So, kaya plano kasi natin, no? At saka sa kay Governor Angking Quibra sa Dimapuro, na gawing food basket ang Municipality of Nunungan sa buong Lanao del Norte. Ilang total area ba yung Nunungan? Ilang hectares? 50,000 hectares po. Actually, ang Nunungan po ang may pinakamalawak na lupain sa buong Lanao del Norte. Yun na nga, nakikita ko. Mayor, alam mo, kakasabi ko lang, yung mayor ng Tuburan, si Mayor Diamante, nagtanim po siya ng mga 80 hectares na coffee at ang balak niyang itanim doon ay around 3,000 hectares na coffee. Kasi, alam mo ba, Mayor, na tayo ay nag-i-import ng coffee. Around 90% of our consumption is imported coffee. Tingin ko naman, kung magtanim ka dyan ng mga 1,000 to 2,000 hectares na coffee, kasi magkakaroon din yan ng magandang variety. Kasi medyo malamig dyan, di po ba? Medyo mataas at malakas ang rainfall. Opo, sir. No? Actually, ang Nunungan kasi, napaka-potential po na taniman po na kahit anong klase ng crops. Kasi actually, napaka-fertile po ng soil natin. Wow. Then, yun nga po, ang dami kasi mga agencies na nagtatapos sa atin, particularly sa agriculture, para po magkaroon tayo ng pagtatanim ng kahit anong klaseng crops. Napakaganda po ng Nunungan, napaka-fertile po ng soil. Ayan, dapat... At napakapalad ng Nunungan na ikaw nagiging mayor dyan. Yes. Hands-on. Oo nga po, no? After, yun naman siguro, no? It is a public knowledge. How deprived is the Municipality of Nunungan for the past decades? To be exact, 30 long years po na deprived po tayo when it comes to peace and development. So luckily, nanalo po tayo, no? Who would have to, matatalo po natin yung seasoned politician who held the position for more than 30 years since martial law. So, ito nga po, at sunod-sunod na po yung mga development na nangyari sa Nunungan because usually po, naniwala po tayo that development is the new language of peace. So, develop na po natin ng daan after realizing yung worth 1.5 worth ng concreting billion ng concreting national road connecting the 3 municipalities. Yung pangalawa, nagkaroon po tayo ng pailaw ngayon, electrification, kasi wala po tayong ilaw for the past 30 years. So ngayon, nagkailaw na po ang municipality of Nunungan. Wow. Isipin mo naman. Stability po ng peace and order, which is very significant, no? Yan ang pinaka-importante kasi, maging stable po yung peace and order. Pero knowing the fact ang Nunungan kasi, had been labeled as the Rido capital sa buong Lanao del Norte. So ngayon po, upon my assumption, sinitol po natin yung mga family feud o Rido na tawagin sa mga Muslim. So napaka-peaceful po ang municipality of Nunungan sa ngayon. Mayor, alam mo, si Director Panganiban, si Glenn Panganiban, ay talagang meron siya mga dinidevelop na mga areas na pwedeng taniman ng mga high-value crops. Ang Nunungan, pwede talagang magiging capital yan ng high-value crops dyan sa Lanao del Norte. Hindi lang siguro dyan sa Lanao del Norte, kung hindi sa buong Mindanao. Kaya I will ask him to call you para maglaan kayo dyan ng 200 hectares or 1,000 hectares for coffee, another 1,000 hectares for cacao. O kung mas maganda nga siguro, 2,000 hectares for coffee lang.
Kailangan lang talaga yung seedlings. Napakamahal kasi ng seedlings. Opo. Yun nga po, no? Again, knowing na ang Nunungan kasi possesses the largest land area sa buong Lanao del Norte, yun nga po sinasabi po natin, napaka-potensyal po ang municipality ng Nunungan. Yun nga, so I would like to take this opportunity na pasalamatan din yung mga national agencies na they keep on tapping us, no? Supporting us para magkaroon po ng realization lahat ng mga advokasya po natin para po sa municipality ng Nunungan. Okay. So maganda na yung kalsada papuntang Nunungan, di ba? Ngayon, meron na bang mga facilities para sa mga turista? Yun nga po, ongoing na po. Nakikita po naman natin sa social media from time to time kasi ina-upload po natin kung ano po yung mga development na nangyayari sa municipality ng Nunungan. Una kasi ina-highlight po natin dito yung Nunungan Lake. Yun po kasi ang naging trademark ng municipality ng Nunungan because especially when they heard Nunungan, what promptly comes to the minds of the majority is yung lake. Yung naging trademark nga po. So yun po, nagkaroon po tayo ng mga floating restaurant. Wow. Din may mga rides. Then magkakaroon po din tayo ng moving na floating restaurant with live band. Umiikot po yan ng lake. So yun po. Then sa lake po na yan, nagkakaroon tayo ng mga infrastructure project. No? In fact, I would like to take this opportunity na pasalamatan yung mga senators natin. Sa Senate President Subiri at saka Senator Bongo na nagbigay po ng multipurpose building dyan. Then sa kay Governor Angking Kibrasa de Maporo na nagbigay po ng tulugan at 2-story po para po sa development ng Nunungan Lake. Kasi yun po ang naging trademark as I said earlier ng municipality of Nunungan. Napakaganda po ng municipality of Nunungan sa ngayon. Hindi mo pa ba, Mayor, na top din yung CHESA para magpagawa ng resort hotel? Yan po. Actually, yan ang pinag-usapan namin sa ngayon. Yung regarding sa mga hotel. Anyway, pwede naman po. May mga visitor, ano po tayo, building po tayo, no? Visitor lodge po tayo. Pwede sila matulog doon. In fact, si Senator Robin Padilla doon po natulog. Then, yung mga Senator Bongo pumunta din doon. Si Senate President, no? Subiri. Ang dami po nagpunta doon. In fact, doon po nagkaroon ng shooting, no? Film shooting ng movie. In fact, mama, yung live story po natin with Jerry Crabal and Naramina. So, yun nga po. Unit comes sa infrastructure project, marami na pong nailagay. So, dadagdagan pa po natin. Marami pa pong expected mga building, mga infra project na i-establish po natin sa municipality of Nunungan. Particularly dyan po sa Nunungan Lake. Tama yan. So, kailangan talaga masuportahan ng Department of Agriculture yung municipality of Nunungan because basically, aside from being a tourist destination, talagang malawak yung lupain para taniman. Pangalawa, siguro dapat masuportahan din kayo ng DOT. Kasi imagine mo naman, Turismo. 3 lakes, may mga waterfalls pa. So, yun, dapat masuportahan din kayo. And then, siyempre, Public Works and Highways, para yung mga kalsada, magiging accessible. Like, for example, yung strawberry farm. 2 hectares ngayon. Later on, probably, aabot yan ng mga 100 hectares. Lahat naman ng mga tao pupunta dyan para mag-strawberry picking. Yes. Di po ba? So, ito yung mga high-value crops na naisip ko na pwede niyong ilagay talaga dyan sa Nunungan. Strawberry, coffee, cacao, at palagay ko naman, kayang-kaya nyo. There is a program, one municipality, one product. Pero dahil sa lawak ng lupain ng Nunungan, pwede kayo magkaroon ng 3 high-value crops. Coffee, cacao, and then strawberry. Pwede nga rin kayo magtanim dyan ng grapes at saka apples. Pang turista na lang yon. Oo nga po. Actually, yun po ang focus natin, yung agritourism po, no? In fact, si Governor Angking Kibrasa de Mapuro, pinupush po niya na gawin ang Nunungan as a food basket po, as I said earlier, no, sa buong Lanao del Norte. In fact, ang Nunungan kasi, yun po ang dahilan kung ba't nagkaroon tayo ng surplus ng supply ng ginger po sa buong Region 10, no? So, tayo po nagsusupply din ng mga banana, no? Maliban pa po dun sa rice and corn. So, yun nga, ginawa po natin ng yung one barangay, one product, knowing na malawak po ang lupain ng buong Nunungan sa probinsya ng Lanao del Norte. So, yung mga gulayan po, nakikita po natin sa social media, pinupost po natin yan.
So napaka-potensyal talaga ang nunungan para po mag-establish po tayo ng kahit anong klase ng mga crops, no? Mga high value crops or kahit ano po. Ayun. So, Mayor, can you invite our audience and listeners para nang sa ganon ay talagang magiging tourist destination ang Nunungan, not just because of the beautiful lakes, but because of the plants, the high-value crops that you have planted. So, can you invite them now? Sir, before anything else, no, talking about sa DOT, I would like to take this opportunity na pasalamatan ang Department of Tourism kasi magbibigay po sila ng floating bridge, no, papunta po sa floating restaurant natin. So maraming salamat, DOT Secretary Rasco at saka kay Regional Director ng DOT, kay Onchuan, no, Director RD May. Maraming salamat. Then, Luzon, Visayas at Mindanao, dayuhin niyo po ang nunungan, no? No, in the fact, nunungan kasi, sorry, hi po. Marami po mga establishment. Tapos nakita po natin ang pagbabago, no, ng nunungan. Again, inuulit ko po para kahit paano malaman niyo po kung ano yung mga development meron sa nunungan. Nagkaroon po tayo ng 1.5, no, realization ng 1.5 concreting ng national road connecting the 3 municipalities. Yun po ang problema dati kasi wala po tayong connectivity. So, na-realize na po. Pangalawa, yung electrification. Nagkaroon po tayo ng electrification, no? Tapos na po, hanggang sa lake. Then, yung stability po ng peace and order, ito po, nasito na po yung mga family feud with the support ng provincial government, with the able leadership of Governor Anging Quebran sa Dimaporo. So, maraming salamat. Then, guys, dahil po natin again, happy anniversary po sa Pro Pinoy. At saka again, maraming salamat Sir Butch, no? Sa mga advokasya rin po ninyo. Ang dami niyo pong natulungan ng mga maliliit na negosyante. Sa lahat po, no, na naitulong niyo, maraming salamat po. Yeah. Thank you po. One more thing, I forgot. Magaganda rin yung mga hobby dyan, mga weaving dyan sa Nunungan. In fact, nagdala na ng sample dito si Mayor. Mayor, paliwanag mo nga kung pinopromote mo yung mga weaving dyan. Actually, no, ang dami kasi mga potential na mayroon po ang Nunungan. In fact, hindi ng Nunungan kasi, Sir Butch, abundant po tayo ng bamboo. Kaya nga po yung DOT, DTI, frequent po yung pagpunta nila ng Nunungan para po magkaroon tayo, no, mag-establish sila ng parang company, no, o pabrika na magpo-produce po ng mga finished products made from bamboo, tulad po ng mga tiles, yun, at saka yung mga toothpick, ganun. At saka talking about sa naman, yung sa mga weaving, meron po tayong abaka. Kaya sabi ko, ang Nunungan kasi napakaganda. Halos lahat ng pwede po magawa sa municipality of Nunungan. Ayun. By the way, Mayor. Process natin, nakita po natin sa social media, nag-weaving tayo. By the way, Mayor, last week mayroon kaming guest, si Eric, no? And nag-attend siya ng isang convention sa Manila Hotel kasi yung bamboo ay ginagawa na nilang fiber for clothing. So baka pwede mong kontakin din yung Philippine Fiber Commission. FDA Fiber something basta and then gagawin niya na tela yung bamboo strands. Fiber. So, 'yon. Baka pwede mong makontak sila para bagong industriya yan na pwede mong i-introduce diyan sa Nunungan. Hopefully. Okay. On that note, maraming salamat, Mayor. At sana ay makadalaw po kayo dito sa ating himpilan para nang sa ganun ay live yung ating interview sa iyo. Yes. Inshallah po, Sir Butch. So, maraming salamat din sa opportunity na to sa station ninyo. Sa inyong lahat, kay Ma'am Joanna, kay Sir Butch, again, maraming salamat po. Sa kay Sir Andres pala, maraming salamat for this opportunity. Sa inyong lahat, and again, happy anniversary po. Thank you. Thank you. Ayun. Alam mo, yan yung ating talagang masisipag na mayor. Sana tularan sila ng marami pang mayors dito sa ating Maraming bansa. mahawa sa kagalingan ng ating Mayor Marcos. Isipin mo naman si Mayor Marcos walang iniisip kung hindi yung kabutihan ng kanyang bayan. Yes.
Hindi kung paano kumita. Pinapaunlad niya talaga ang nunungan. At syempre, nakakatuwa pong marinig ang mga developments sa inyong lalawigan. Sa ating pagbabalik, tuturuan na tayo ni Teacher Farmer Julius Carl Herona ng hydroponic farming at paano pwede itong maging source of income, lalo na sa mga nauusong samgyup resto. Dito pa rin yan sa anniversary special ng inyong Pro Pinoy. Higit sa programa, ito'y isang advokasya. Affordable, hygienic products. Introducing Yummy Bathroom Tissue. Made from virgin pulp, affordable, de kalidad at malambot. Aside sa bathroom tissue, meron din itong folded paper towel, kitchen towel at table napkin. Kaya naman kahit saan, kahit kailan, si Yummy ang makakasama mo. Ikaw man ay nasa banyo, nagluluto, kumakain, may okasyon man o wala, si Yummy ang bahala sa'yo. Ito ay gawa ng Quanta Paper Corporation, an ISO certified company. Over 19 years of providing high quality, affordable, hygienic, and environment-friendly products. Made by 100% Pinoy for fellow Filipinos. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Nagbabalik ang programang isang taon nang nangangalap ng solusyon pangkabuhayan at isang taon nang nagpapalakas sa hanay ng mga namumuhunan. Ang Pro Pinoy, higit sa programa, ito'y isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio with almost 20,000 following, ang owner ng J&G's Backyard Lettuce, Mr. Julius Carl Herona. Good morning po at welcome po sa show. Good morning po, Congressman Butch and Ma'am Joan. Mayang buntag, Julius, I understand you're from Cagayan de Oro? Yes po, mayang buntag, Butch. Wow, layo. Saan ka na ba ngayon nakatira? I am from Antipolo na po, sir. Antipolo. So, ilang taon ka na sa Antipolo ngayon? Bale, 5 years na po, mahigit. Pero matagal na po dito sa Luzon. Matagal na. So, naging teacher ka raw? Apo, teacher. Sa ngayon, teacher. Sa DepEd? Sa San Beda po. Anong tinuturo mo sa San Beda ba? College of Law ata? Dati po, PE, ngayon administrator po. So you're still working with San Beda po. San Beda. So, tell us about your hydroponics. Kasi, journey. alam mo, ito yung craze ngayon, hydroponics. Paano gagawin yung hydroponics? Yung iba, ang ginagawa, yung styrofoam. Lalagyan nila ng tubig. Yung iba naman, talagang nag-i-invest. At talagang bibili sila ng mga tubo na puti at bubutasan yon. So, paano ka napasok dito sa hydroponics? So, unang-una po, nung 2017, talagang ando na yung pecha de peligro. Talagang gusto ko talagang magkaroon ng extra o gumaan man lang. Kasi alam naman ng karamihan na kapag ikaw ay empleyado, lalo-lalo na bagong teacher, ay mababa pa po ang sahod nun. So, para po gumaan, at least hindi na maranasan yung pecha de peligro, kaya paubos na, gapang na talaga bago magsahod ulit. Ayaw ko naman mangutang ng mangutang kasi matatambak lang siya. So, nag-umpisa ako na maliit lang po na self-learning lang. Kasi halos noong panahon na yun, wala pang nagtuturo sa YouTube. At self-learning lang talaga muna. Umpisa lang and then wala pong hassle kasi sa isip ko noon ay pang pamilya lang po yung ha-harvestin ko. Wala pa talagang business. Wala pa talagang yun, pambenta. Hindi pa pasok sa isip ko na pang negosyo na agad. So less hassle po ang nung panahon na yon. So self-taught ka. Hindi ka talaga nag-aral sa isang School of Agriculture. Training. Kung hindi yung ginawa mo ay mag-aral ka ng sarili. Mag-aral lang po ng sarili nung umpisa. And then, nung after 6 months, nag-enroll po ako sa UP Los Baños, sa IBP. Wow. Meron siyang short course there na na-conduct ni Dr. Primitivo Santos. So, ilang weeks yung short course na yan? Bali, actually, 1 day lang po siya, sir. Buong magdamag. Buong magdamag. So, nung magsimula ka,
Anong gamit mo? Styrofoam? Ang ginaya ko po dati ay Kratky method na kung saan meron kang tubig na stagnant lang sa isang box. At yun na po, ang unang timpla lang, A and B na nutrients na available sa market. And then yun na po, pababayaan mo na siya. Kahit may trabaho ka, after 30 days nung ginawa mo siya after transplant, kasi meron kasing tatlong levels yan eh. Sowing, transplanting, and then harvest. So, after mo mag-sowing, 15 days, ta-transplant mo na siya. After transplant, yung setup na yun, yung 10 liters sa isang box. Tapos, 30 days from there, harvest na. Wow. So, wala na po, hindi na po araw-arawin na pagdilig. Yun na po, okay na po yun. 10 liters dun sa 8 piraso na seedlings na lettuce. Lalaki na po siya. So, anong gamit mong box? Styro box lang po siya na hiningi ko siya sa palengke noon. Mga styro. Ngayon, for sale na po siya eh. Siyempre. Noon, nag-umpisa ako noon talagang hiningi lang o 20 pesos lang. Or sa mga prutasan, hingi lang talaga. Sir, akin na lang yung box mo. So, para akong paikot-ikot sa Antipolo dati na, saan mo gagamitin yung box? Kasi wala pa silang idea eh. Tinatapon lang yon. That was late 2016. I had a friend, yun yung gamit niyang pandikit. So, yung styrofoam na yan, itutunaw niya sa isopropyl alcohol combined with toluene. Itutunawin niya yan. Tapos, sinusupply niya. Hindi naman talaga yung pandikit na para magkaroon lang ng pattern. Didikitan mo bago tahiin yung upper ng sapatos. Doon niya binibenta sa Marikina yon. Pero ngayon, marami nang gumagamit niyan para sa hydroponics, no? Opo, sobrang dami na. And then meron ding nag-pattern na box stand talaga for hydroponics. So, yun lang po ang una. Kasi low cost po siya. Around 300 pesos lang yung nutrient A and B. And then yung mga other materials, nahihingi lang. So, pwede, without the styro box po, pwede kayong gumamit ng plastic bottle ng soft drinks. Pwede nyo siyang hatiin and then ibabaliktad yung kalahati. Tapos, lagyan na po natin ng plastic or black na damit or kaya papel para hindi po mainitan yung tubig. So, yun po yun. So, yan yung importante. Kasi pagka na-penetrate ng init yan, unang-una may nutrients siya. With sunlight, lulumot po siya. So, yun po yung kalaban ng lettuce. At the same time, mababarahan po yung ugat ng puro lumot. Puro lumot. Yung nutrients nagpapalumot eh. And then yung hydroponics po, napakarami po siyang sistema. So ang naumpisahan lang po natin without having much budget dati ay ang Kratky method. Okay. Yun po yung talagang start-up talaga. Okay, so tell us about all the methods. Yes. So, para naman na yung ating mga viewers at saka listeners ay talagang malalaman nila kung paano magsimula. Okay. So yung nakikita niyo po sa ating screen ay ito yung deep water culture na sikat po sa Amerika. Yan. Bale, doon sa deep water culture, meron po siyang mga series of aeration. Kasi nakatulong po yung aeration sa pagsipsip ng halaman ng nutrients at saka tubig. So yun. Diyan naman po, nilagay ko lang po siya sa hito at saka sa tilapia kasi ang kangkong po ay hindi man po masyadong stricto dyan sa aerator or kaya aeration. Yan. So sa traditional, araw-arawin po natin siya pagbubungkal ng lupa after natin diligan. Sa hydroponics po, normally, papasok po siya sa aeration yung sistema. Kasi bababa po yung tubig at susunod na po yung susunod po yung ugat. So kailangan i-aerate mo para aangat yung nutrients. Sisip-sip po ng mabuti yung halaman. So yun lang po yung basic na basic. Okay, nabanggit mo kanina na tinatanim mo yan sa taas, sa ilalim ay yung isda, yung tilapia, o yung hito or whatever. Di ba sila rin ay parang nagbibigay ng aeration kasi gagalaw ng gagalaw yun eh. Mostly po. Pero dapat po meron pong aerator pa rin. Po, ang counterpart nito ay aquaponics naman po yun. So sinubukan ko lang po ito kasi may fish pan ako. Pero usually dun sa startup na styro box po, susunod po yung ugat doon, lalabas po yung ugat, and then yung tubig bababa po due to respiration
at saka evaporation. So, some of the roots submerge into the water. That will be the nutrients and water intake. And then some of the roots expose sa air. So, aeration po yun. Tapos, ang pinaka-basic po is the sunlight. Kahit gaano po kaganda ang nutrients na nilalagay natin, pag wala pong sunlight, hindi po siya tutubo. So, Kaya, one thing to consider po is the sunlight. Kasi maraming nagpe-fail dyan, ang ganda ng sistema, pero wala pong sunlight as early as 6 a.m. or sunrise. So kung walang sunlight, walang photosynthesis. Walang photosynthesis, hindi din po masisipag ang mga halaman natin uminom. Yan po ang i-consider. No? Kasi ang dami-daming farm na ng mga hydroponic system, which is kinakalimutan nila yung number one basic is the sunlight. Yes. Dahil yan ang nagbibigay ng photosynthesis, no? Siya po yung nag-activate ng photosynthesis. Okay. So, let's go to the next level. Next level po, yun. Bali, kumbaga wala naman po talaga akong puhunan na malaki. So, nag-picture lang po ako and then accidentally nag-message sa akin yung isang vegan na co-teacher ko, which is si Sandy. And then sabi niya, pabili. So, doon na nag-umpisa yung business. Ayan. So, pabili. And then naghatid ako sa faculty room namin, isa-isa. Tapos yung isa, umorder din. So, lahat sila nag-orderan na. And then, ang problem is from their supply. So, kinulang ka na ng supply. Kinulang hanggang ngayon, sir. Kulang talaga. So, hanggang ngayon. Okay. So, anong ginawa mo? So, nag-ipon ako. And then, since teacher ako, gusto kong matuto talaga kung paano siya ginagawa. So, I enroll in UP Los Baños. Okay. So, from there, meron akong knowledge, meron akong materials kung paano siya ituturo. Nag-seminar ako sa bahay. Okay. And then, nung nakaipon kami, hiniram ko yung portion dun sa village namin, which is open area. Dun ko tinayo yung nalikom namin na pondo dun sa seminar. So, ilang hektarya yon? Hindi naman siguro Actually, 300 square meter lang po yung nahiram ko. 200 square meter. Wow. So, ang hydroponics kasi, hindi mo kailangan ng hektarya to produce more. Kasi sa hydroponics, you can produce 2,500 with certain 150 square meter. Ganon ka ganda ang hydroponics. So, ngayon, ano nang gamit mo? Hindi na styrofoam? Nag-NFT na ako. Yung nutrient film technique na kung saan may water pump with electricity ang gamit niyan. Tapos, kusa na siyang magdidilig sa sarili niya. Kahit nasa office ako, naka-timer na siya. Yan. Pero ano na yung gamit mo? Hindi na styrofoam? Hindi na po styrofoam kasi kinonvert ko na siya into NFT pipes. Yan. So pipes. Pipelines na po siya. Ayun, maraming gumagawa ng PVC pipes eh. Yung pipes mo ba, yung mga bilog na pipes o rectangular? Rectangular po. Rectangular. Parang sa ano yon, yung alulod? Alulod. Kasi meron original na pang NFT pipe. Yung sa akin naman, convert lang siya. Alulod lang siya. Mas mura eh. Mas mura. Compare dun sa ano. Although, yung dati, yung original talaga, yung nakikita natin sa US at saka ibang bansa, is parang flexible talaga siya. Pang hydroponics talaga siya. But ang importante kasi dyan is functionality. Yes, sir. Kahit alulod yan, pero kung talagang andun, may pump ka, no? So, siyempre, yung tubig, lalagyan mo ng nutrients, no? Tapos may pump ka, and then magsi-circulate yon, di ba? So, interconnected siya. Yes, sir. Kasi I understand the process po talaga. Inaral namin yung proseso. Kaya nakaka-afford kami na kahit mahal or kahit mura yung budget ng isang materials, nako-convert namin siya into successful system. Kumbaga yun, may alternative naman. Okay. Yung alulod, ano yung size ng alulod? Pinili lang namin, sir, yung pinaka-basic, yung 2x4. 2 inches by 4. Ngayon, kung bibili ka ng pipes, kasi mas maganda yung pipe, kasi bubutasan mo lang, and then, ang maganda kasi sa pipes is ang dali ng connection. Yes, sir. Mabilis lang. At sigurado kang hindi magkakaroon ng lumot.
Magkakaroon siya definitely, sir. Kasi magkakaroon pa rin? Magkakaroon pa rin. Kung moving naman yon. Alam mo, kung yung tubig mo ay talagang stagnant, magkakaroon ng lumot. Pero kung moving naman, and then it passes through a filter, hindi ka magkakalumot talaga niyan. Meron pa rin. Meron. Anyway. Kasi meron siyang sunlight pa rin involved and then nutrients. Kahit moving siya, meron pa rin. Pero ang ginagawa namin, sir, after 3 harvests, ini-sprayhan namin siya. Linis. Papalitan. Pinupull out lang namin siya sa gutter kung saan babalik yung tubig para hindi na babalik yung tubig doon sa tangke. Pull out namin, bahagya, para tumulo lang doon sa lupa. And then power spray. Okay. Linis lang. So mas maganda na talaga yung alulod kasi pag inisprayhan mo, saglit lang. Saglit lang. Pull out. Kaysa yung tube, ang hirap, no? Yung tube naman po, ganun lang din po. Mahirap linisin. Kumbaga sa boxes naman po ay yung mga styrobox. Nagsimula lang din po ako noon, puro styrobox. Ang hirap po linisan. It will took 4 hours, linis lang. And then timplahan mo siya isa-isa. Yeah, mas mabuti na yan kasi magbubungkal ka ng lupa. Opo, mas mabuti po. And then you do it probably after 3 croppings, no? Yes po. And then long process po yung lupa. Dadamuhan natin, bubungkalan natin, lalagyan pa natin ng inputs. It's a long process. Pagkatapos, bubungkal ka ulit for the next cropping. Yes. So, mas tipid na talaga yung hydroponics. Opo, mas tipid po. So, between the two, yung pipe at saka yung alulod, anong preference mo? Yung square pipe, kasi po, flat siya eh. Although, effective din naman yung circle pipe, pero hindi lang po pwedeng gamitin yung baso. Kasi usually, hindi siya matatamaan ng tubig lahat eh. So, ang ginagamit nila is rock wool, yung iba, baso, pero may technique sila eh na kung paano abutin yung tubig doon. Kasi round pipe siya eh. So, mas maganda na talaga yung flat. Flat. Kasi easy so, lang siya. wala bang gumagawa dito sa Pilipinas? Kasi ang daming gumagawa rito ng PVC plastics. Wala bang gumagawa ng specially for hydroponics? Actually, puro import lang sa ngayon, sir. Import ba lang? Pero yung local na, sa construction, meron. Hindi, marami naman talaga. Kaya kanina nga, binanggit ko kaagad, alulod. Yun. Dahil wala pa tayong pang hydroponics talaga. Pero, kung may specification at tingin naman magkakaroon ng malaking market, dahil siyempre, mas maganda yan talagang comparison. Lettuce sa pagtanim ng garden dito sa hydroponics. You compare the expense, you compare the profit. Pag nakita nila na mas profitable yung hydroponics, lahat yan mag-hydroponics. Alam mo naman, Pilipino, uso-uso. Magiging viral ka. Sabay sa uso. Tama, sir. Tama. Actually, nag-viral na po tayo na pagtatanim na gamit ng hydroponics nung pumasok yung pandemic. Oo nga, kasi plantita. stock up tayo lahat sa bahay and then naging plantito po lahat. So, magkano po yung pinaka-start kung mayroon tayong tansya? So, yung startup naman natin ay mura lang. Yung styrobox, unang-una, dati libre ngayon, 20 to 100. So, yung nutrients, meron tayong available, 250 to 300, available po sa online shops natin. And then yung seeds, nasa 60 pesos lang. And then ang dami na pong seeds nun. So 60 pesos hanggang 800 pesos po. Kasi may mga mahal na seeds na talagang maganda din ang resulta. So yun po yung halos nasa 500 minimum lang po. And then nag-focus lang po ba kayo sa isang seed o maraming seeds para? Marami na tayong seeds na try and then ngayon focus na tayo sa isa. Sa isa. So parang mga 800 lang talaga. Opo, 500 to 800. 500 to 800. Pero wag po nilang kalimutan yung shelter, yung rain shelter. Kasi ang place na pinag-start up ko is the terrace. Kung saan nandun yung sunlight. Pero yung terrace na yun, hindi siya buong araw na nasa sunlight. So consider the UV plastic, which is nasa around 400 to 550 per meter. Yun po yun. And then the structure also. Yun po ang structure. Meron tayong kawayan, meron tayong kahoy, meron din tayong bakal. Okay. Sa mga nag-start, pwede talaga. Mga 1,000 plus lang naman. So ang pinaka start up talaga nila is to understand po the process para po makatipid sila.
Napakaganda. Ngayon, siyempre, may kamahalan na talaga yung greenhouse, no? Yes. Opo, sir. Mahal po talaga ang greenhouse. Labor, Magkano ang materials. ginastos mo dyan sa Saka greenhouse? saan po nakapwesto? Diyan po halos nasa... nakapwesto po siya sa initan talaga. Open area po Yung talaga. location niyo po? Yung location is the Antipolo and then meron tayo ngayon sa Pampanga. Sa Pampanga. So, hindi po... May branch ka na? Apo, sir, kasi sa lupa ng father-in-law ko yan. Pinahiram sa akin. Sa Pampanga? Sa Pampanga. So, dito ka naglagay ng greenhouse? Diyan ko nilagay yung tulong ng government natin na ACPC. Binigyan tayo ng pondo, 1 million. Wow. Tapos 2 po yung nagawa natin. So, ilang square meter yung isang greenhouse na yan? Yung isang greenhouse na yan is nasa 150 square meter. Magkano ang ginastos mo? Nasa halos mga 400 to 800, sir. So, yung 1 million, dalawa? Dalawa, sir. So, mga 300 square meter. Napakaganda niyan, ha? So, automated na siya. Isa lang ang tao ko ngayon dyan. Isang tao lang? Isang tao lang dyan. Wow! Yan. Okay, matanong kita. Saan mo naman binibenta yung lettuce? Market. Nag-start po kami sa labas lang po ng palengke. Around community lang po. And then, after pandemic, lahat ng mga restaurant, halos burger, restaurant, samgyupsal. Yes, meron ng halos, lettuce. Sige, dati meron kaming 2 restaurant na gano'n. Ngayon, halos 5, 10 restaurant. Hindi ko na kaya. So, hindi mo na kaya? Hindi ko kaya supplyan lahat, sir. Hindi mo na kaya sa capacity mo ngayon. Sa capacity ngayon. Pero kung mag-expand ka, wala ka bang balak mag-expand? Future plans. Ngayon, sir, meron kaming bagong acquire na sa tulong ng wife ko sa Siniloan, Laguna. Nakabili kami ng lupa na 2,000 square meter. And then meron din tayong 2,000 square meter? Opo. Okay. Meron akong lupa doon sa, sa Victoria. Victoria Laguna. 1 hectare. Gusto mo ba tayuan doon? Pwede, sir. Sa tulong mo, sir. Hindi. 1 hectare yun eh. In fact, meron din ako sa Pangasinan, mga around, kaya lang may siniluan ka na, malapit na yung siniluan sa Victoria. Ang Victoria is 1 hectare. So, yan, kung lalagyan natin yan ng greenhouse, nako. Pwede. Kakayanin mo na yung mga nag-i-inquire sa yung Hindi, kukulangin pa rin. Kukulangin pa rin. Talagang... Kasi sa Somyapso lang, araw-araw kailangan mag-deliver ka. So kung meron kang 20, ang daming Somyap dito sa Pilipinas. Kung meron kang Samyup, kung meron kang 20, araw-araw magdi-deliver ka niyan. Araw-araw mag-harvest ka. Kulang po talaga dahil kaunti lang po tayo farmer. Pagkaunti ba? Pero pag nalaman nila, lalong-lalo na pag nag-resign ka na sa San Beda, dahil malaki na yung kita nila, marami na yan ang magpapatayo ng ganyan. Magpa-training po kayo, pwede yun. Another income din. Sa ngayon, yun po yung diskarte natin upang mapapalaki yung, ma-develop yung bagong acquire na lupa. Makikipag-partner po tayo. Meron po tayong partner na mga farm. Pero still, kulang pa rin. Ayan, kulang pa rin. Siguro dapat, para ma-manage na mabuti, 5 hectares, ang ganda na ng kita niyan. 5 hectares. Kaya lang, ang investment mo naman, that's around 15 million sa greenhouse pa lang. Sa greenhouse. Mahal po talaga ang greenhouse. Pero it will took long term po talaga. Kaya lang, protected sila from insects, protected sila from heavy rain. Ayan. Mas less ang risk. Kaya lang, pag dinaanan ng bagyo din, ubos din. Pag dinaanan ng bagyo, sir, tulad nung bagyong last year, Pablo yata yan, or alam ko, lalaki yung name nun eh. Tiniklop lang namin yung mga UV plastic. And then yung mga maliliit na lettuce, iniwanan namin, buhay pa. Which is yung mga lettuce na ganan, medyo malaki, wasak-wasak na. Pag iniwan. Pero pag tinago namin yon sa around may warehouse kami, safe yon. So, tinesting ko lang kung yung lettuce na maliit, survive siya, without having damage. Yung medyo malaki, yung madahon na, wasak-wasak yung dahon. Wasak-wasak. So, yung mga maliit, pwede na iwanan. Yung medyo malaki, yun. Alam mo, anong maganda dyan? Lagyan mo ng windbreaker. Windbreaker. Ang windbreaker, net yun eh. Net. Kasi doon sa Boracay, pag medyo habagat na, tinitingnan ko, bakit may mga net? Windbreaker pala yun. So, yan. Siguro 2 layer na windbreaker, bamboo lang ang gamit mo. Yes, sir. So, ibabaon mo talaga ng malalim yung bamboo or kaya mga GI pipes. Sa Japan din po, meron silang windbreaker around farm, yung bamboo. Yun yung perimeter nila. Pero
hindi siya Hindi, tinanim yun na bamboo. Tinanim, sir. Tinanim mo ng, tataniman mo ng bamboo, yun yung windbreaker. Pero hindi siya nakaharang sa sunlight. Hindi. Yun po Medyo yung- may distansya yon. Yup. Okay, May mga okay. techniques. Babalikan na natin ngayon yung nutrients. Ano yung sabi mo 2 parts nutrients. So ano ba yung pinaka-basic talaga? Kasi ang alam ko potassium, phosphate, Nitrogen. and then siyempre magnesium, and then nitrogen. 4 yon. So ano yung importante na nutrients sa lettuce? Sa lettuce po is, kapag more on leafy vegetables ka, nitrogen po. Nitrogen. So anong gamit mong nitrogen? Yung urea? Yung... Oo, pwede. Ngayon, ang nutrients namin ay Master Blend. Master Blend. It's a brand. It's a brand. So, organic ba yon o inorganic? Actually, sir, ang hydroponics ay inorganic. Ready na kainin ng halaman. Kumbaga, lahat ng mapa-organic man yan o mapa-synthetic, naka-inorganic siya bago siya kainin ng halaman. Okay. Kapag ikaw ay organic na farmer, yung organic inputs mo, yung mga dumi ng mga hayop or kaya mga bulok na dahon, magiging inorganic siya bago siya mapunta doon sa halaman. Yun po yung pagkakaiba. Pero ang hydroponics po ay, sorry to the word, is the better than organics po, yung hydroponics. Kaya malaki ang debate niyan sa US na wala po nung nagsacertify na ang hydroponics ay counterpart ng organic sa ngayon. So, yun po ang alam mo, like, if you are going to use organic nutrients, like for example, yung phosphate. Phosphate, pwede kang gumamit ng tawag nito, pwede kang gumamit ng rock phosphate. Organic yon. Potassium, pwede kang gumamit ng tawag nito, banana powder. Banana peel powder. Organic din yon. And then, sa nitrogen, pwede kang gumamit ng yung animal blood or pwede kang gumamit ng yung mga ng dahon ng Madrid cacao. Pwede rin na dahon ng Madrid cacao, pero mas maganda rin yung sapal ng soya. Soya. So ngayon, may mga gumagawa ng taho, ligawan mo yung sapal mo kasi byproduct na yon eh. Siguro, sir, pag bilhin mo ng 8 pesos. Naging full-time farmer na ako, siguro ako na yung gagawa ng nutrients. Soon. Soon, sir. Tuturuan kita. Sige, Kasi sir. Thank you. I'll be manufacturing fertilizer. Fertilizer. And this one are organic fertilizer. Ayun. Mas makakatipid kung ikaw ang gagawa. Malaking tipid. Malaking tipid. So magkano ang kilo ng binibili mo? Ngayon nasa may discount kasi ako ngayon kasi classmate ko siya sa UP. So yun yung magkano? Supplier. Ang A and B ngayon nasa 350. A kilo? Ang kilo ngayon, sir, ang kilo nasa around 200. 200. Sige, baka marireduce mo yan ng mga 100. Mga ganun, sir. Kasi tatlo siya NPK eh. Meron siyang NPK, may siya calcium nitrate, and then meron tayong isa pa na Epsom salt. When si calcium nitrate, kasama na doon yung urea eh. Opo, kasama na doon. So, yun ang ng hydroponics, granules niya. Bukod po sa lettuce, may iba pa po tayong... Meron tayong mga mint, mga leafy vegetables. So, actually, marami. Lahat ng uri ng vegetables ay pwede sa hydroponics. Meron lang tayong sistema na, for example, na dapat sundin. For example, yung lettuce ay leafy vegetables. Pwede dyan yung Kratky method at saka NFT. Ngayon, kung meron tayong kamatis, cucumber, melon, bell pepper, doon na bagay yung bucket system or drip. Nagdi-drip lang siya and then yung bucket, malaki, yung timba. So, doon po yung pang fruiting vegetables. Yun. So, napakaganda, no? So, kailangan talaga ma-develop natin yung hydroponics. Alam mo, may kaibigan ako sa Singapore. Nagpatayo siya ng malaking building. Pero one story, dinivote niya sa hydroponics.
So yung building naman niya is around, I think, if I'm not mistaken, yung floor area is around 300 square meter. Ngayon, he's proud to say, hey, I'm growing. Ay, napakamahal ng lettuce sa, alam mo naman, mga Europeans, ang daming Europeans diyan sa Singapore, talagang health conscious sila eh. Gusto gulay. Ang ginagamit doon, sir, sa loob is the grow light with the absence of sunlight. Yun. So, technology din po siya. So, ang Pilipinas po ay napakaswerte. Kasi sa ibang bansa, 4 ang season nila. So, winter, spring, summer, fall. So, tayo po, even summer, pwede tayong magtanim. Kasi kaya naman ng environment yan ng plant. Although, liliit siya konti, pero still we can produce. So, we are blessed Philippines talaga. So, kahit na tayo, malawak yung lupa natin. So, kailangan taniman. Sobrang lawak eh. Ako nga, walang lupa eh. Nagkakaroon lang. Nagkakaroon ka. Nobody's taking care of that. Yeah. So, siguro pwede natin gawa ng hydroponics yan. Di ba? May mag-donate. Pero kakabili lang namin, 2,000 square meter. Yun po ang talagang pinalangin namin. And then, sa tulong ng misis ko, nabili namin sa around Siniloan. So, yun po. Siniloan, Santa Cruz. Malapit na, sir. Tapos malapit na yung Victoria. Victoria. Sa Cavinti naman, ang sarap ng klima doon. Very cool. Malamig. So, yun po ang namin. Kasi sa hydroponics o kaya sa greenhouse, hindi mo na kailangan hektarya eh. Ikaw ba, wala kang balak magpapa-seminar sa mga interesado magkaroon ng hydroponics? Actually, sir, meron. Kapag nagawa na yung isang partner farm ko, which is the Palaya Farm, doon na yung area namin. Okay. So, kindly invite our viewers and listeners about your seminar. And siyempre, kung gusto mo magbenta, magkano bang benta mo pag direct buyer? Sa seminar po, sir, wala pa pong date, pero magkakaroon po siya on-site seminar kasi due to pandemic, nag-online tayo. Pero mas maganda kasi yung on-site seminar. So, i-announce namin sa Facebook page ko at saka sa FB ng partner. And then, yung bentahan, Facebook page po. Yung J&J Backyard Lettuce. Ganon din po sa YouTube. Yan. Sa YouTube ko, English tayo kasi ina-flip natin na ang farmer kasi mababa ang tingin eh. Talagang mababa ang tingin nila sa farmer. So, I suggest na intentionally na English po yung content para global. Alam mo, mali naman yung mababa ang tingin. Alam mo, in the United States of America, merong peanut farmer na naging pangulo ng Amerika. So, I mean, dito sir... Si paring Jimmy Carter. Yan. Pare mo pala yun. So, di nila alam na ang farmer talaga ay talagang mayaman sa ibang bansa. Dito, mayaman din naman. Anyway, maraming salamat, Jay. At siyempre, yung mga comments, take it away. Andres Bonifacio. Yes, Kong Butch and Miss... Ang pakiramdam ko rito sa Studio 3 dahil pag nandito ako sa kanan, talagang parang gutom ako at naghahanap ako ng mga bacon strips dito at saka mga pork strip. Pag nandito naman ako sa kaliwa, medyo inaantok ako dahil para akong nasa isang spa, no? Ito yung mint. Amoy na amoy kong. Ito, ayan. Sabi ni sir, ilalagay lang daw to sa tubig. Ayan, hahalo na siya. Nakakapogi daw to. Nagbago ba, sir? Ayan, ito na mga komento ng ating mga Pro-P netizen. JBM Tia, tara na! Tutok na sa Pro-Pinoy, like and share tayo. Tapos comment tayo about sa topic ng Pro-Pinoy products para may chance na magkaroon tayo ng sariling negosyo. Ash Falcon, good morning sa lahat ng tagapakinig, tagapanood ng DZME 1530, lalo na sa programang Pro-Pinoy. Have a fresh and blessed Monday sa ating lahat. Tayo na't makinig at may tampok ng ating mga opinion at karanasan sa pagnenegosyo. Muli nating matutuklasan ang bagong guest, bagong teknik sa pagnenegosyo. The best talaga ang Pro-Pinoy. Kaya tutok na po tayo mula Lunes hanggang Biyernes para may chance kang manalo gaya ko.
I-share ang mismong live at itag sa inyong Facebook friends. Gayahin ang ProPinoy hashtag at huwag kalimutang magkomento. Good luck sa susunod na mananalo. Lucky 9 na po tayo. Mel Cortez, good morning po sa lahat ng listeners at viewers ng ProPinoy sa Radyo 1 DZME 1530. Mabuhay ka Kong Butch Areza Pichay and Ma'am Joanna Luna. Camille Restum, good morning ProPinoy! Good morning Kong and Miss Joanna, makikinig po muna ako, wala akong orders now. Need ko po munang maglaba, tinambakan ako ng sandamakmak na labahin, pakilaban na rin yun sa akin. Proud talaga kami dito sa mga Propi netizen. Jam Luna Milan, buong Luna family na ang bitbit mo. Buong Luna family, araw-araw nakasubaybay po sa ProPinoy at sa lahat ng programa ng DZME. Good morning, Kong Butch and Joanna. Oy, congratulations, Chillax. Vilma Bartolay, magandang umaga po, Kong Butch and Miss Beautiful, Miss Joanna. Eljon Gibson, good morning po, ka-ProPinoy. Heidi Monroyd, parang ang sarap mag-samgyup. Manlibre ka Mars. Gibet Escote Recaro, good morning Kong Butch and Ma'am Joanna. Liberata Bautista, magandang umaga po Kong Butch and Ma'am Joanna at sa inyong guest po ngayong araw. Isang umaga na naman po na madaming mapupulot na idea sa pamamagitan ng pagnenegosyo ang aming mapakikinggan. Ako'y lubos na humanga po sa inyong kabaitan at kantaylanuhan Kong Butch sapagkat madami na po kayong natutulungan na maliliit na negosyante upang lalo pang lumawak at makilala ang kanilang munting negosyo. Naniniwala ako sa iyong tulong at paggabay at talagang uunlad at lalawak at makikilala na marami ang kanilang mga negosyo. At sa mga negosyante, huwag mawawalan ng pag-asa. Laging tandaan na bawat pagkakamali ay gawing inspirasyon para lalong magsumikap sa buhay dahil bawat pagsisikap ay mararating mo ang tagumpay na nararapat para sa iyo. Ang haba nito, Nanay Libay. Remedios Malinaw, good morning, ProPinoy, Kong Butch Areza Pichay and Joanna Luna. Monday to Friday, 9 to 10:30, DZME 1530, ang Radyo 1, Magnegosyo Tayo Pilipinas, mabuhay ang ProPinoy. Good morning to all viewers and listeners. Please like and share and follow ProPinoy to all programs of DZME 1530. Gibet Escote Recaro, pag magaling ka humawak ng pera, ang 5K kayang-kaya yang paikutin at paluguin bilang puhunan. Ako nga, sa 1K na puhunan ko sa pagtitinda ko ng fresh fruit ice candy at pagtitinda ko ng coffee jelly at buko salad, nakaipon po ako ng mga tubo. Tapos pinagawa ko ng salamin ng bintana ko at ang iba ko kinita, sinuporta ko naman sa nanay ko. Ngayon naman, ang anak at pamangkin ko ang inaabaton ko ng tulong pamasahe, papasok ng school. Next target ko ay tindaang fresh fruit shake pag nakabili na ako ng mga gamit. Helidrin Pantohala. Wow, pangalan pa lang po, diamante na po. Good morning, Mayor. Liza May Aporbo, good morning, Kong Butch and Ma'am Joanna. Jeff Di Maunan, good morning, Madlang People of the Philippines. Good morning, ka-ProPinoy. And Kev Urbistondo, good morning, ProPinoy. Malaking tulong po araw-araw na budget kung meron tayong tanim like lettuce, spinach. Healthy na, makakatipid ka pa kahit papano. Pwede na po kahit small space ang hydroponic farming. Chona Elaine Peralca Castro, watching kahit masama ang pakiramdam. Ayan, Corazon Sales, good morning ProPinoy, it's Laba Day. Maraming salamat po sa ProPinoy sa binigay niyong pandagdag puhunan sa akin. Malaking tulong po sa aming pamilya. Maraming salamat po Kong Butch Areza Pichay. Reselin Benavides, day off muna ngayon. Tomorrow, gawa na tayo ng peanut butter. Back to studio, Kong Butch and Miss Joanna. Ayan, Kong, meron lang tayong nakakatuwang narinig kay Sir Julius. Kasi yung inyo pong 500 pesos na puhunan, magkano po yung na-generate yung income? Bali yung 500 pesos na puhunan natin sa A&B Nutrients at saka 20 na Styrobox ay makaka-generate ng 5,000. Grabe. Kasi sa isang box natin ay 30 pesos. So, times 8 po yan sa isang box.
times 20, 5,000 po. Ayan. So, Sayang. sa mga nagbabalak pa, wag na kayo magbalak, gawin na nyo. Gawin na. So anyway, we're running out of time. Yes. Paalam na muna tayo, Joanna. Maraming salamat, Sir Julius, sa inyong Maraming salamat din po. pag-guest ngayong araw. Yan, maraming salamat, Profi Netizens. Bukas, isa na namang patok sa negosyo at bagong pagkakakitaan ang tampok sa ating nego-usapan. Kaya magkita-kita po ulit tayo bukas. Ako pong muli, si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Monday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at techniques sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning exclusive sa Radyo 1 DZME. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Congrats! Panibagong araw na naman. This program